Hello everyone, in this video we are going to talk about the structure of VUL. Yung VUL po, yun yung Variable Unit Link or Variable Universal Life Insurance with Investment Component. So marami po kasi nagre-reklamo kasi hindi nila naintindihan talaga saan ba pumapasok yung premiums na binabayad nila. So in this video po, gumawa ako ng mind map wherein we are going to tackle from the start until finish paano po ba pumapasok yung premium, ano po yung kinakaltas na charges, and ano pang pwede nating gawin dun sa premiums na yon. So as you can see here, we have premiums, then premium charge, allocated premium, fund value, charges, cancellation of units, remaining fund value, fund movements, and top-ups or withdrawal. So iisa-isahin po natin yung mga proseso na ito. So let's start first with the premium. Ano po ba itong premium? Ito po yung amount na hinuhulog mo sa policy. So ito po yung let's say 3,000 monthly. Yan po yung binabayaran ninyo doon sa inyong VUL policy. So ano pa po ang mga pwede nating malaman dito? So let's talk about the frequency of payment and the premium payment terms. Unahin po natin ang frequency of payment. When we say frequency of payment, gaano po ba kadalas ka magbayad dun sa policy mo? So most of the plans right now offer monthly, quarterly, semi-annual, and annual. So alam na po natin yan, no? Common po dito na kinukuha is mga monthly premiums kasi mas affordable, mas pasok sa budget, mas pasok po dun sa cash flows nila. But there are some na mas gusto nila annual para isang bagsakan, then bayaran na lang nila the following year. So pare-pareho lang naman po pagdating sa VUL. Ang 3,000 monthly ay 36,000 annual, 9,000 quarterly, 18,000 semi-annual. So hindi po siya nagbabago. Unlike sa traditional plans na mas mahal po kapag monthly, mas mura po kapag annual. So premium payment terms naman po. Pag sinabing premium payment terms, gaano ba katagal bayaran yung premiums na to dun sa policy mo? So may iba't ibang uri po ng VUL according to premium payment terms. So nandyan po yung single pay, limited pay, and regular pay. So when we say single pay, isang bagsakan lang po yung bayad mo. So one time and then the charges later on i-discuss natin. Sa limited pay naman po, nandyan po yung 2 years, 5 years, 7, 10, 15, 20. Depende po dun sa contract. So you have to make sure na alam nyo po gaano katagal babayaran yan. And ito po yung pinaka-controversial meron pong tinatawag na regular pay premiums. Pag sinabi pong regular pay, continuous pay po siya. Now, most people iniisip na ayoko yan. Ayoko ng continuous pay. Pero maybe I will create a separate video tackling about the different types of VULs according to premium payment terms. Pero later, pag nakita nyo yung charges, you will understand na okay lang naman pala ang regular pay, okay lang din ang limited pay, single pay because it's the manner of your premium payments. So hindi po dyan nagkakatalo. Nagkakatalo po saan? Sa charges. Alright? So yun po ang ating premiums. For this video, we are going to use an example. Ito po ay isang actual client na meron ako, but I will not disclose the details of the policy and also the details of the policy owner or the client. Pero dito lang po papakita natin what if we have a 36-year-old client na kumuha po ng 15-year VUL sa amin and then ang monthly premiums niya po is 8,500. So we will start and monitor 8,500 dito sa video na to. So what will happen next po, no? So what will happen next after our premium? Yung premium po na yan, pag binayad nyo po sa company, meron po na tayong tinatawag na premium charge. So what is premium charge? Let's talk about this. Ito po yung hindi na-allocate na premium, meaning hindi po in-invest. So, ang ibang tawag po dyan, admin cost. Sa ibang company, ang tawag po, periodic charge, no? So, kumbaga, kinakaltas po ito primarily for what purpose? Ito po siya. Ito po ang cost na ginagamit ng company to support its operation. Ano po yung mga operational cost? Meron po tayo dyan yung labor, no? So, yung salaries, commissions, marketing, nandyan din po, and all the legal
expenses. Basically, how a business run, ganun talaga po nagiging source of income nila yung mga ganitong premium charge. So ito po ay para masustain din yung policy natin kasi if the company cannot sustain its operations, therefore the policy will not be sustained as well. So ito po yung kumbaga unang source of income ng mga companies, ng mga insurance companies. Kasi tatandaan po, ang insurance company ay isa pong risk sharing business. So negosyo po yan, its intended purpose is to make a profit. At alam naman po natin may revenue, may cost. So papasok po sa revenue is ito pong premium charge. At isa pa pong source, no, bonus tip na lang. Alam nyo po kung paano kumikita ang mga insurance companies? It is because doon sa premiums na nakokolekta nila, hindi naman lahat yan nagtutuloy. Hindi naman lahat yan ay nakaka-claim. Bago maka-claim na ilapse na nila yung policy. So yung mga clients na naglalapse po, sayang talaga yung naibayad nila. No? So that's the bottom line. Alright? So let's say, let's explore ano po ba or magkano po ba ang mga premium charge. So meron po tayong example dito. Dun sa 8,500 kanina at 15 years po na VUL plan, magkano daw po ba ang premium charge? So sa company po namin, yung 15-year plan na yon, yung specific 15-year plan na yon ay 60% po sa first year ay hindi po i-allocate. Meaning yan po yung premium charge. Ang ibig sabihin po nito, 40% lang yung fund allocation. Sa second year po, 40% ang premium charge. Third year is 15%. Fourth year is 5%. And then year 5 onwards, wala na pong ikakaltas na premium charge. So suma total, if we are going to add everything, 60 plus 40 plus 15 plus 5 is 120% of your entire annual premium. So yun po ang premium charge natin. So dun sa example po natin, sa first year po, yung unang bayad natin na 8,500 for that month, makakaltas na po doon ang 5,100. So at least nakikita po natin dito na hindi naman po ganun kasimple na ang bayad mo sa VUL ay mapupunta lang sa insurance and investments. Hindi po porket sinabi na ito ay 2-in-1 plan, insurance with investments, lahat na po mapupunta sa insurance and investments. Meron pa rin po talaga dito mga bayad like admin costs. And dito po nagkakaroon ng confusion. Ang akala ng mga clients, bakit sobrang baba ng fund value? Ang akala nila, kaltas lang ng kaltas para sa insurance. But at least for now, you understand that 60% nitong plan na to, first year pa lang, napupunta po yan pang admin cost. Alright? So, again, going back to the purpose of the admin cost or the periodic charge or the unallocated premium, that's our premium charge. It is to support the company's operations. At maaaring maisip mo na wala naman akong benefit dyan, pero if the company cannot sustain its operations, the financial obligations will not be sustained as well. So ang gusto naman natin ay very profitable company, very stable company, kasi alam mo na yung promise sa'yo sa kontrata, yung insurance, mabibigay yan because there are enough funds to cover for it. Alright, so start po tayo. Alam na po natin ang premium charge. What will happen next? Ito na po yung natitira sa iyong premiums. That's what we call allocated premium. Alright, so paano po ba yung konsepto nito? After deducting the premium charges, this will be the portion of your premium na i-invest na po natin doon sa fund value. Yan po yung tinatawag nating buying units. We are going to buy units of investments na ikaw naman yung pipili. Gagamitin natin itong allocated premium to increase your fund value. So going back, no, premium, kakaltasan ng premium charge, and then allocated premium, ipambibili po yan ng investments. Alright? So what will happen to the process of buying units? Doon sa example po natin kanina na 8,500 na kaltasan ng 5,100, mangyayari po 40% sa unang taon yung i-allocate. So in our case, that is 3,400 pesos. So nagsimula ka ng 8,500, pinasok sa investments mo 3,400. So let's talk about what happens next. Papasok na po yan sa tinatawag na fund
value. So ano po ang fund value? Ito po yung pondo na binibili nyo po, no? Ito po yung mga units of investments na ikaw po ang pipili according to your goals and according to your risk profile. So kailangan po yung agent ninyo ay nagkakandak din ng investment risk profiling. Kailangan alam po ninyo kung ano yung perfect na plan or perfect na fund para sa inyo. So for example po, itong client na to, we decided na aralin yung risk profile niya and then we come up with this. 20% bonds, 40% global equity, 40% global tech. So parang yan po yung napag-decidean niya na out of the 100% premiums na i-allocate, 20% ang bonds. Ito po yung mga low risk investments. And then when we say global equity, ito po ay stock market sa ibang bansa. So ang global equity and global tech, may magkaiba lang pong industries yan. But I guess I have to talk about this in a separate video. So para po mas klaro po sa inyo ang iba't ibang uri ng investments. So dun po sa example natin, magkano po yung na-allocate papunta dito sa ating bonds, equity, and global tech. Alright? So dun po sa ating bonds, may nabili po tayong 221 units sa presyong 3.08 per unit. Actually, up to 5 decimal places yan. Hindi ko lang nailagay kasi para mas masummarize lang natin. So, ang total po nito ay 680 pesos. Ito pong presyo na to ay presyo ng unit nung araw na yon, nung kung kailan po natin binili or kailan po natin inallocate. So, dahil po tig 3.08 pesos per unit, yung 680 pesos natin nakabili ng 221 peraso ng bonds. Okay? Pagdating naman po sa global equity, nakabili po tayo ng 1,360 pesos. Sa halagang 1.3 per unit, nakabili po tayo ng 1,049 units. And then sa global tech naman po, na binebenta that time at 1.14 pesos per unit. Yung 1,360 pesos natin, nakabili po yan ng 1,192 units. So total po, meron po tayong tatlong funds, bonds, global equity, and global tech. Total lang din po nito, equal lang din po yan doon sa inallocate natin na 3,400 pesos. So ang breakdown po niya is 680 sa bonds, 1,360 sa global equity, and 1,360 sa global tech. Alright, so naka-allocate na tayo. Here comes the charges. Ito naman po yung ikakaltas, ibabawas, ibebenta out of your current fund value. So, isa-isain po natin yung mga charges that you can expect na ibabawas po sa inyo. Meron po tayong insurance charge or basic charge. Usually, ito po yung charge na pambayad po ninyo doon sa death benefit. So, in our case, bigyan ko po kayo ng example, yung plan na kinuha ng client ko, ang death coverage nun ay 3 million pesos. So, magkano po yung kaltas na basic charge or insurance charge para sa 3 million pesos na ito sa month na yon, amounting to 437.75 pesos po ang ikakaltas dahil po kabayaran yan sa 3 million pesos na nakuha mo. So let's talk about the next type of insurance charge. Ito po yung tinatawag na rider charges. So hindi po ito yung charge ng delivery fee or what, no? Because one of my client asked me, pwede bang hindi na lang ipa-deliver yan kasi nakakaltasan ako ng rider charge, no? So this is true story. Hindi po yun ang ibig sabihin ng rider charges. Ang rider charges po ay charge para sa optional benefits mo. Ang tawag po kasi sa mga ganun ay riders, no? Yung mga insurance benefits aside from your core benefits. So meron po tayo dyan critical illness, etc. So pakita ko po sa inyo yung sa client ko. Yung client natin ay, so meron po siyang disability benefit 2 million pesos, accidental death additional 750,000, critical illness additional 1 million pesos, daily hospital income 2,000 per day, intensive care unit 4,000 per day, murder and assault 250,000, accident reimbursement up to 50,000 pesos, and meron din pong disability waiver. Ibig sabihin, kung ma-disabled yung client ko, hindi na po siya magbabayad ng remaining premiums niya. So magkano po yung rider charges natin na kinakaltas sa first year on the first month, no? Out of 8,500, ang ikakaltas po ay 601 pesos. So, ang total po ng insurance benefit natin,
437 plus 601, so roughly 1,037 pesos. Yan po yung monthly charges sa edad na ito, provided hindi na po baguhin yung benefits ni client. So next year, pag nag-birthday na po siya, possible tataas na po ito because we know that the cost of insurance increases as we age. Okay, so yun po, out of 8,500, ang kabayaran po talaga sa insurance benefits niya ay hindi 8,000, hindi rin po 5,000, kundi 1,037 pesos. Take note para po ito sa 36-year-old client na kumuha ng 15-year VUL plan sa amin. Ito po ay kinuha niya last few months ago lang. So 2025 po itong pricing na ito. Because I have to take that into consideration kasi every year po nagbabago ang prices ng mga insurance companies. So to adjust for inflation and other economic factors, tumataas po ang mga pricing, ang mga cost of insurance. So next po natin pag-usapan yung policy fee. This is just to administer the policy. So maliit lang po ito. Sa example natin, 33 pesos per month. And then after 10 years, liliit pa po yan. Just to maintain the policy po. Amounting to 400 pesos per year. So ang total fees po natin, to sum it up, is 1,072.45. So balikan lang po natin, no? Nagsimula po tayo dito sa part na to. Si client po ay naglabas ng 8,500. And then ang napunta po sa premium charge is 5,100. Ang na-allocate po ay 3,400. And then binili po yan ng investments. And yung pong investment na yun ay kinaltasan ng total of 1,072 pesos. So magkano na po ang natitira? Diyan, before we answer that question, pakita ko po sa inyo paano yung proseso ng pag-cancel ng units or pagbenta ng units. When charges are deducted, the corresponding units will be sold or canceled. So kanina po, bumili tayo, fund allocation, buying of units. This time around, nag-charges po tayo, babawasan po natin yung units natin, ibebenta po natin. So, paano po ito nag-work? Sa example natin, may tatlo po tayong funds. Hindi po ba, no? Yung bonds, global equity, and yung global tech. Kung maalala nyo kanina, magkano yung nabili nating units, no? Ilang piraso ng units yung nabili natin? Ito po yung bonds, may nabili po tayong 221 units. Sa global equity naman, may 1,049 units. At sa global tech naman ay 1,192 units. Since nabawasan tayo ng charges, ibebenta natin yung mga units na yon. So ito po ang equivalent units doon sa ating example. Sa bonds po, makakabenta tayo ng 69 units. Sa global equity naman po, mabebenta natin ay 331 units. At sa global tech naman po, mabebenta natin ay 376 units. So paano po yan nangyari? Kasi bawat fund po at the time na i-bill tayo ng charges, yung amount po na yan is ika-cancel natin by selling the units. Assuming na yung time na yon 3.08 pesos po kada unit ng bonds, ang 214 pesos na charge para sa bonds ay ibabawas po natin equivalent to 69 units. Ito naman pong na-allocate natin na charges doon sa global equity amounting to 428 pesos. At that time, tig 1.3 pesos po ang kada unit ng global equity. Kaya po ang kinancel natin ay 331 units. Yun po yung piraso na binenta natin. At yung na-allocate naman po na charges or kinaltas para sa Global Tech Fund natin ay 428.98 pesos. That time po, ang Global Tech ay tig 1.14 pesos per unit. So, ang na-cancel po natin ay 376.29 units. So, yun po ang style kung paano po nagka-cancel ng units. By the way, ang total charges po natin na 1,072, ito po yung diniscuss ko kanina na 1,072 total fees or total charges. Pinakita lang natin paano po siya talaga kinakancel kasi hindi po yan biro na ibabawas lang dun sa amount.
tatandaan nyo po, ito ay buying and selling of units of investments. So, depende sa bibilhin mo, depende rin sa kakaltas sa'yo, yun din po ang ika-cancel nyo na units. So, lahat po ng prosesong ito, ang gumagawa po niyan is yung fund manager. Alright, so yan po ang tatandaan natin. Now, na-cancel na po tayo ng units, may natitira na lamang po tayong fund value. So, ito po yung matitirang unit sa'yo, matitirang amount after mo bumili and magbenta ng units. So, nakabili ka every time you pay at nagbebenta ka every time na kinakanselan ka ng units. No? Every time na binibill ka ng company for the charges. Sa example po natin, yung bonds po natin na 20%, may natitira po tayong 151 units at 3.08 kada unit. Ang global equity naman natin, may natitira pa tayong 719 units at ang global tech natin ay may 816 units. So yung amount po ng bonds natin, ipapag-multiply nyo lang naman yan. Number of units times magkano ang price per unit. So ang bonds po natin ay 465 pesos. Ang ating global equity ay 931 pesos. And ang ating global tech ay 931 pesos. So ang total nating fund ay 2,327 pesos. Hinga muna tayo. Okay? Kasi dito po nagkakaroon ng misconception yung mga clients dahil nga yung mga agents mali rin. May mga agents po na mali ang discussion. Ang sasabihin niyan, client, yan 2,327 mo, yan yung tinubo ng iyong investment. Mali po. Mali po. Okay? Kung mapapansin nyo po, going back dun sa simula, meron po tayong nilabas na 8,500 pesos. Kinaltasan po kagad yan ng premium charges amounting to 5,100. And then may kaltas po yan amounting to, punta po tayo sa charges, 1,072 pesos. Therefore, ang natira po ay 2,327. Hindi mo pwedeng sabihin na yan ang tinubo kasi yan na lang ang natira sa iyong premiums. Kasi pag sinabi mo bilang agent sa client mo na yan ang tinubo ng fund value, iisipin ng client mo na yung 8,500 na hinulog niya tumaas by 2,300, which is completely false. Hindi po yun totoo and nakakabudol po yan ng mga clients. So dapat alam po ng client bakit ganyan ang nangyari sa premiums niya. In-explain ko po sa inyo kung bakit may mga kinakaltas. Ngayon, kung ayaw nyo pong may makakaltas sa inyong pera, sa bangko nyo po yan i-deposit. Wala pong makakaltas dyan except sa transaction fees, which is payment because you have the convenience to manage your fund, manage your deposit. Pagdating po sa VUL, it is an insurance plan with an investment component. Ang purpose nito ay hindi para yumaman ka. Ang purpose nito ay hindi para makaipon ka. Ang purpose ng VUL ay para ma-insure ka po. Bakit may investment? Because the investment's duty is to make sure that your charges can be paid even in the future. Okay, so going back po, what will happen dun sa funds na natitira? It can move. Okay, bakit po? Dahil investment yan, it is subject to fund gains or fund losses. Ito po ay mga paper gains lang naman dahil hindi nyo pa wini-withdraw. So, pwede pong tumaas, pwede pong bumaba. So, bibigyan ko lang po kayo ng example. Dun sa funds natin, yung bonds, global equity and global tech, maaari pong gumalaw sila ng iba-iba. Okay? Maaari pong ang galaw nila ay malaki, maaari pong ang galaw nila ay maliit. Susundan nyo lang po ang rule na high risk, high return, low risk, low return. But again, it doesn't always mean that when you invest in high risk investments ay lagi na pong tataas yan. Yun nga pong ibig sabihin ng high risk. Pwede kang makakuha ng mataas na return pero pwede ka ring malugi ng malaki. So ang bonds po natin kunwari ay tumaas po ng
sabihin na nating after 1 month, 0.5% gain. Kunwari lang po ito ha. So, ang mangyayari po sa units mo na 151 units, same lang. Hindi po tataas yan kasi hindi naman tayo bumili. Ang nagbago lang po dito is yung 3.08 per unit mo, tumaas po ng 3.0954 per unit. That is equivalent to 0.5% monthly gain. So, yan po ang ibig sabihin yan. So, yung pera mong 465 pesos, tataas po yan to 467 pesos. So what if naman bumaba po yung fund? Ano pong itsura nun? Yung global equity mo na 931 pesos, assuming after 1 month bumaba ng 0.5%. So paano pong itsura nun? Yung 719 units, same pa rin ha. 719 units. Kasi hindi ka naman nag-buy, hindi ka rin nag-sell. Walang nagbago. So, price movement lang po ito. 0.5% loss. So, from 1.30 naging 1.29 per unit. From 931 pesos, magiging 930 pesos after 1 month. Next po natin is what if yung global tech mo, assuming lang po ulit to, from 931 pesos, tumaas po siya ng 0.5%. So, tatandaan nyo po yung 816 units, hindi yan nagbago. Ang nagbago lang is yung price per unit. So, yung from 931 pesos, tataas siya to 934 pesos. If ito po ang nangyari after 1 month, doon sa client natin, doon sa fund ng client natin, yung current fund niya is 2,332 pesos. So, pag-usapan lang natin itong fund management fees. Ang fund management fees po, nakadepende po yan sa fund types. Ito po yung kabayaran bilang serbisyo po ng fund manager natin. Yun po ay mga asset corporations. So, let's say sa bonds po, ang fee po dyan is 1.5% per year or 0.004% per day. Bakit ko po sinabing per day? Kasi po, hindi naman isang bagsakan yung kaltas niyan. Every day po kasi, yung presyo po na nakikita natin, nakanet na po doon yung proportionate amount of annual charges, which is daily charges. So dito po sa example natin na 3.0954, yan po ay kung nakita nyo mismo doon sa portal or sa online website, yan po ay nakanet na yung ating applicable management charge. Okay, so pero still, si 1.5% po ay mas mataas yan compared sa management fee ng pure bonds. Kasi nga naman po, pure investment lang yon. Wala namang ibang additional transactions. Dito po kasi VUL ito, nakakonekta yung mga policy numbers. Nakakonekta yung kung magkano yung ikakaltas dun sa policy number na yon every single month. So, may additional cost po. Siguro, itong bonds fund na to, kung pure investment, 1.1% lang per year. Okay? So, dahil sa VUL to, 1.5% per year. So, ganun po yung concept niyan. We pay more because we receive more. Mas mataas po kasi scope of services nila. Okay? Sa global equity naman, example po nito ay 2.25% per year. So that means every day pong nakikita nyong fund doon, naka-reflect na yung 0.00625% per day. And also naman po, yung ating global tech ay 2% per day, 2% per year or equivalent to 0.0055% per day. So yan po ang konsepto ng fund management fees. So ngayon, bago kayo magsalita or bago kayo maniwala doon sa mga nagsasabi na kakaltasan lang yan ng fund management fees, aralin nyo muna kung magkano ba talaga para alam nyo kung talaga bang nalulugi kayo. Because I will create a separate video to address those concerns na lugi ang VUL ko tapos kino-compare mo naman premiums versus fund value. Let me show you right now, no, kung ano yung epekto ng premium charges, insurance charges, and yung
fund movements. Hindi lang po kasi yan isang bagsakan, sasabihin mo na lugi ka kasi kinumpara mo lang kagad yung premiums mo dun sa investment fund value mo. Tatandaan, you are not buying a pure investment. You are buying insurance and investment. And therefore, you have to know ano yung kinakalta sa'yo para malaman mo kung talaga bang nalugi yung investment mo. Because the way I see it, global tech for example or global equity for example, the fund itself last year, January 1, 2024 to December 2024, 22% yung itinaas niya. So you cannot say that even the premiums go down, nalugi yung funds mo. Because true enough, tumaas by 22% yung investment prices mo. So if you're going to say na nalugi ka just because nakaltasan ka ng insurance charges, you are looking it in the wrong way. Kasi you don't have to compare the total premiums versus the fund value alone. VUL to. Premium sa VUL is insurance yan. You don't compare it to investment alone. I will create a more detailed video about it. Separate upload ko na lang siya. Alright? So going back, what will happen after your fund moves? Yung fund value mo, pwede mo ring galawin yan by adding additional, that's what we call top-up, or by withdrawing fund value. So let's talk about top-ups and withdrawals. Ang top-ups po, ito yung mga additional premiums, kumbaga additional injections na pinapasok mo sa fund value mo. Single time lang yan, hindi yan lagi buwan-buwan. So hindi po yan policy upgrade or premium upgrade. This is just an extra money. So for example, you have 10,000 pesos every month. Sorry, 10,000 pesos extra money. You want to top it up, pwede naman po. Kapag nag-top up ka, madadagdagan ka po ng 125% ng top up mo papunta po sa death benefit. So, 10,000 mong hulog, madadagdagan yung death benefit mo ng 12,500. Sa amin po ito. There are companies na wala pong charges na sobrang taas at wala rin pong requirement na insurability because wala po silang dinadagdag sa death coverage. Pero sa amin, once you do top-ups, madadagdagan din po yung death benefit nyo. Tapos, ang papasok po dyan sa top-up nyo na 10,000, kakaltasan po ng 300 pesos initial charge. So, ang papasok po sa investments nyo ay 9,700 pesos. Think of it the same way ng premium charge. Ito pong initial charge na to, this is the premium charge that we discussed earlier. So, out of your 10K, 9,700 will be allocated directly to your fund value. And now, let's talk about what if you withdraw. Siyempre, pag nag-withdraw ka, matatanggap mo yung pera. There are policies na meron pong surrender charges or withdrawal charges. In this example, 15-year VUL plan, usually naman pag limited pay talaga tas malaki yung premiums, meron po charges yan. So, assuming nag-withdraw ka ng 10,000 sa year 4, sa plan natin na 15 years to pay, malaki po talaga sa early years, no, ang withdrawal charge. Kaya hindi po talaga advisable. Year 1 starts at 45%, pababa po siya until year 11 onwards, wala nang surrender charge. Ngayon, year 4, since 25% ang year 4, kapag nag-withdraw ka ng 10,000, kakaltasan nyo ng 2,500. 7,500 yung makukuha mo. Now, kailangan ine-explain to ng agents sa lahat ng clients para alam natin na hindi talaga advisable mag-withdraw because the purpose of your fund value is not to make you rich or not for a separate investment goal. Primary purpose niyan is to make sure that you have enough funds to cover for future charges. Yun po talaga. Ngayon, kung withdraw ka ng withdraw dyan, liliit na liliit yung fund value mo. At pag lumiit po ng lumiit yan, kahit na tumaas pa yung prices, maliit lang yung itataas. So baka hindi po niya kayanin yung future insurance charges saka yung mga kung ano-ano pang charges. So after po ng withdrawal, what will happen? You just have to repeat the process. So ang repeat process po natin, magbabayad ka ulit bilang client ng premiums. Check magkano po ang fund allocation, meaning magkano po yung premium charge na ikakaltas at magkano po yung fund allocation doon. Yun po ang papasok sa investments.
And next mo titingnan anong investment yung gusto mong paglagyan. At that point, magkano po per investment? Magkano po ang price per unit? And maganda po ba talaga bumili ng investment na yun at that time? Kasi kung hindi, you can do fund switching and fund redirection. Next video or sa susunod na mga videos ko, gagawa po ako ng separate discussion tungkol sa investment strategies ng mga VUL policy holders. So after that, take note lang, may expect mo naman yung ikakalta sa yung charges and then you will see magkano po yung matitira sa inyong investment amount. And then you repeat the process. So mas maganda kung tumutubo pero kung hindi man, kailangan po long term ang iyong pagtingin. Kasi every month naman talaga fluctuating, every day fluctuating. So if you have a good investment strategy plan, kontakin niyo yung agent niyo, dapat marunong siya dyan. Kung hindi, ayan, aralin nyo na lang. Ayan, sorry. No? At hindi marunong ang iyong agent. Ayan. So sa mga agents naman, my dear agents, sa mga nagtatanong kung kailangan nyo bang aralin paano ang investment strategies, syempre, hindi lang insurance yung binibenta nyo. Pero the real focus here is to make sure that your clients understand that VUL is primarily an insurance plan. So ganun lang po, very simple lang ang ating process. So if you want if you learn something, comment lang po kayo sa baba. If you want to request a different kind of video or different topic, comment nyo lang po ulit sa baba and follow my other social media para mapanood nyo po yung mga short videos ko. And then also I create a community all about insurance po yun. So if you want to read articles, blogs, tips, strategies, and if you have questions, you can just reach out to me sa aking mga social media pages po. So yun lamang, thank you so much and if you want to subscribe, go ahead. Kung ayaw naman, go ahead lang. Just enjoy this free learning kasi I think it will help not only the clients but also the agents, no? So sa mga meron ng policies, aralin po natin because hindi po porket nakakuha ka na, tapos na po doon. It's a consistent and constant monitoring ng inyong fund values and ng inyong insurance benefits. So you have to have a good relationship with your agent. And sa mga dear agents dyan, no? Kailangan po consistent ang ating client servicing. So yun lamang, this is Master FA. Follow for more.